Hello world, it's me Doji again. Welcome back to my YouTube channel. Sa previous video, pinag-aralan natin yung if-else statement. So sabi ko sa inyo, ngayon pag-aaralan natin is nested if. But since magkahawig lang naman yung if-else saka nested if, kumbaga yung nested if guys, nadagdagan lang ng isa yon. So I have decided na ilalagay ko na lang sa dulo yung nested if para ang pag-aaralan natin ngayon is bago. So pag-aaralan natin ngayon guys is yung user input. Wala nang keme guys, simulan na natin. First question, kailangan nating tanongin yung sarili natin. Ano ba yung user input? Sobrang obvious naman guys, yung user input, this is the time kung kailan yung program natin is meron ng ability na magbasa ng mga inputs galing sa user. In other words, kaya niya nang mag-accept ng mga external data. So kung dati, pag nagtatype tayo ng program is dinalagay natin yung value ng variable. So ngayon guys, wala tayong ilalagay na value. Variable lang. So depende yung value kung ano yung i-input ni user. Kaya siya tinawag na user input. To better demonstrate this guys, simulan na nating mag-code. So punta tayo sa compiler na gagamitin natin. Ang gamit ko ngayon is online compiler, yung onlinegdb.com. As you can see guys, ito na yung mga codes natin. So meron tayong hashtag include, yung ating library, yung stdio, tapos yung ating main function, yung integer main. Meron tayong print dito, tanggalin natin tong print. Wala muna tayo ilalagay dyan. And ito naman guys, yung ating return 0. So kagaya na sinabi ko sa inyo, lagi tayo magko-code sa loob ng ating main function. Paano natin gagamitin yung user input? So simulan natin. For example guys, subukan natin gumawa ng program na hihingin niya yung pangalan ng user. So kailangan niyang i-input yung pangalan niya. So dahil pangalan yung hihingi natin kay user guys, sa tingin niyo anong data types yung gagamitin natin? Integer ba? Siyempre hindi, kasi yung integer is number. Yung float naman is number na may decimal. So hindi rin pwedeng character na isa lang kasi yung character is isang letra lang. Since pangalan yun guys, ang gagamitin nating data types is yung character array. So alam niyo naman, paliwanag ko na dati yung character array. So una, i-mention niyo yung char or character. Ito yung magiging data type natin, and then also ilagay niyo yung pangalan ng variable. Since ang hihingi natin kay user is name, pangalanan natin yung variable natin na name, or Tagalog na lang para mas maintindihan natin. Pangalan. Tapos maglalagay tayo ng box brackets. Bakit kaya? Kasi ang gamit natin na data type is character array. Kumbaga yung variable natin will not only be consist of a single letter. So pangalan yon, maraming letters, strings of letters. Okay? So ito yung data type ng string sa C language guys. Gagamit tayo ng char, pero meron tayong ilalagay na box brackets pagkatapos ng variable natin. So dito pwede mong ilagay kung ilang strings yung inaasahan mo. Sabihin natin, lagay na lang natin 100 letters hanggang 100 letters. So basically, kung 100 letters yung ina-expect natin, kayang-kayang i-input ni user yung pangalan niya dyan. Wala naman sigurong tao na aabot ng 100 yung letra yung pangalan, diba? Tapos guys, pwede natin siyang lagyan ng equals, tapos ilalagay mo yung name mo. Kunyari, Lynette, diba? Pagka ganyan guys, meron na tayong value agad, yung Lynette. Pero kagaya ng sinabi ko, sa user input guys, wala tayong ilalagay na value sa variable. Hahayaan natin na yung user mismo yung mag-enter kung ano yung name na gusto niyang i-enter. So in this case, hindi tayo maglalagay ng value, semicolon na tayo agad. End of the statement na agad natin yan. So ngayon guys, na meron na tayo na declare na variable. So sa tingin niyo, ano sunod na gagawin natin? So dahil nanghihingi tayo ng pangalan, so gagawin natin is magpiprint tayo. Printf tayo. Printf, tapos parenthesis, quote and quote. Tapos ang ita-type natin dito, syempre, what's your name? Kasi hinihingi nga natin yung name, di ba? What's your name? So itong type natin guys, print lang to. Kumbaga yan ay display lang. So ano yung next code na ilalagay natin para pwedeng mag-type yung user ng sagot? So doon na ngayon guys, papasok yung scan. Scanf, tapos parenthesis. And then, end of the statement, lagay na natin guys. So itong scan na to guys, ito yung magbabasa or manghihingi ng input mula kay user. Dahil nagtanong tayo or nagprint tayo ng what's your name. So kailangan niyang i-enter yung name niya, kaya naglagay tayo ng scanf. Ngayon guys, dito sa scanf, napag-aralan na natin to na gumagamit pa rin tayo ng mga specifier dito. So alam niyo na kung ano yung specifier. So yung type ng specifier depend kung ano yung hinihingi natin. Diba? Pag nanghihingi tayo ng number, ang specifier natin is %d kasi we're asking for digits. Pag nanghihingi naman tayo ng single character or single symbol, ang specifier na ginagamit natin is %c kasi we're asking for a character. But this time guys, we're asking for a string of characters. Nanghihingi tayo ng hindi lang isang character. It's a string of characters. It's either words or yun nga sinasabi ko sa inyo is pangalan. Ang specifier naman na ginagamit natin pagka ganon is, lagay muna natin yung quote and quote. Lagi tayo maglalagay ng quote and quote bago natin ilagay yung specifier. Specifier na gagamitin natin kapag ang hinihingi natin is more than one character, or sabihin natin words or pangalan, is %s. Okay, kung parang string. Once na mahingi na natin yung string or yung pangalan ni user, saan natin siya ilalagay? Siyempre, kailangan natin siyang ilagay or store
i-store dun sa variable. Ano yung variable natin dito? Yung pangalan. So maglalagay tayo ng comma dyan and then lagay mo yung variable pangalan. That's it. So this time, pag niran natin to, manghihingi na ng pangalan yung program natin. Bago natin i-run, nakalimutan ko, semicolon, yun. Lagi tayong may error yung semicolon na yan. I-run natin guys. Tignan natin. Ayan. So i-run ko ulit para makita ninyo. Stop muna natin. Ayan. What's your name? So nanghihingi na siya ng name. Therefore, sasagot na tayo dyan. Doji. Pag in-enter ko yan, wala nang mangyayari. Bakit? Hanggang dun pa lang naman kasi yung code natin. Gusto ko lang maipakita sa inyo na this time nanghihingi na yung program natin ng pangalan. May user input na tayo. Ngayon, paano natin masisigurado na yung in-enter natin is talagang na-save siya dito sa ating variable na pangalan? Di i-print natin yung variable natin. Tignan natin kung ano yung lalabas na value. So, paano mag-print ng variable guys? Baba tayo. Lagay natin yung print. Tapos, parenthesis. Kailangan pa rin natin i-declare yung specifier. So, anong ipiprint natin? Yung specifier, %s. Specifier ng ano? Ng variable na pangalan. Okay? So, parang inulit mo lang to, yung scanf, pero printf na yung ginamit mo. And then, end of the statement, semicolon. So, tignan nga natin guys, i-run natin kung talaga bang masisave yung value ng pangalan natin dun sa variable. Ayan. What's your name? Sabihin natin, Doji. Enter. Yan, nag-print yung Doji. Ngayon, kung lalagyan mo ng concatenation, yan, sabihin natin, lalagyan mo ng word. Enter ka lang dun sa may quote and quote, tapos dun mo ilagay yung string mo. Your name is, ayan, tapos i-run natin ulit. What's your name? Enter mo yung name mo, Doji. Yan. Your name is Doji. Okay? So, that's basically kung paano gumagana yung user input. So, paano naman kung ang hinihingi natin is number or integer? So, punta tayo sa ating declaration. Palitan natin yung variable natin. Integer na. Age. Okay? Hindi natin bibigyan ng equals or ng value. End na natin dyan yung statement. Semicolon na tayo agad. Para yung user yung maglalagay ng sarili niyang value. So, ang tanong natin, hindi na what's your name? What's your age? Nalagay natin. And then yung ating specifier, hindi na siya S. Kasi hindi na string yung hinihingi natin. Number na. So, letter D. Kumbaga, parang digits to simplify things, diba? Tanggalin natin S. Yan, D. Tapos yung variable natin is hindi na pangalan, age na yan. Pero this time guys, lalagyan natin ng N yung ating variable, okay? Pagka digits, usually nilalagyan natin ng N. So kanina hindi ko nilagyan yung variable kasi string naman yung ginamit ko. Okay, so pag nirun natin to, run natin. Ayan, so this time nanghihingi na siya ng age. Natanong niya na, what's your age? So sabihin natin 39. Then enter. So as you can see, nanghingi na siya ng user input pero wala nang nangyari nung in-enter natin kasi hanggang doon pa lang naman yung code natin. So paano natin mapapatunayan na yung ating age na in-input is na-save dun sa variable na age? So i-print natin yung ating variable. So ano gagawin natin? Copy na lang natin itong scanf kasi ganyan na ganyan din naman yung print natin. Papalitan lang natin siya. Hindi na siya scanf. Printf na. But this time guys, tatanggalin natin yung N. So medyo nakakalito, diba? So pagka scanning, naglalagay tayo ng N. Pero pagka printing, wala na tayong nilalagay na N. Okay? Yan ay sa mga digits or sa mga integer. Pagka integer, naglalagay tayo ng N sa scanning. Pero pag piniprint na natin, hindi na natin kailangan maglagay ng N. Okay? So sige nga, i-run natin. Tignan natin kung totoo ba yung pinagsasabi ko. So ayan, nangingi siya ng age. Ilan taon ka na? 24. Enter. 24, oh. Diba? Kung lalagyan natin ngayon ng string yan, lagyan mo lang dito. Your age is 24. Run natin ulit. What's your age? 57. Enter. Your age is 57. So that's how you use user input guys in C language. Medyo tricky rin siya pero guys, magaan-gaan pa yan kung ikukumpara natin yan dun sa Java na user input. Okay? And if you found this video helpful, please don't forget like. Huwag nyo kalimutan i-like guys. And also mag-subscribe sa YouTube channel natin. Again, thank you so much for watching. See you on my next upload.